Samantala, alamin naman natin ang pinakahuling ulat panahon kung saan patuloy pa ring binabantayan ang bagyong Urduha na napapanatili ang lakas at bilis. Ihatid sa atin yan ni April Enerio live mula sa Pag-asa DOST. April, good afternoon. Magandang hapon din. Actually, bahagyang humina si bagyong Urduha habang bumilis ang pagkilos pa west-northwest. Alas 10 na umaga, namata ng sentro ng bagyo sa layong 920 kilometers east-northeast po yan ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ngayon ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso nga abot naman ng 185 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Hindi pa rin ito inaasahang makakapekto sa kahit anumang parte ng Pilipinas. Bakit nga ba ito humina kahit nasa dagat? Well, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Alzar Aurelio, yan ay dahil napasukan na rin ito ng malamig na hangin o ng amihan, kaya po siya bahagyang humina. Kapag napanatili nito ang current speed and direction, inaasahang lalabas ito ng PAR mamayang gabi. Sa usapin na rin ng mga weather disturbance, mga kababayan, merong namamataang bagyo sa labas ng ating PAR na may international name na Lekima. Pero ang good news dyan ay hindi naman ito inaasahang papasok ng ating area of responsibility. At wala rin tayong inaasahang weather disturbance sa loob ng PAR for the next 3 days once makaalis na ng ating area of responsibility si bagyong Urduha. Samantala sa mga susunod na oras, generally fair weather sa malaking bahagi na bansa. Ang Northern Luzon ay makaranas lamang ng mga isolated light rains dahil sa amihan, habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makaranas ng fair weather na may isolated thunderstorms hapon o gabi. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating fair weather? Ibig sabihin po niyan, maganda ang panahon sa umaga at tanghali, ngunit pagsapit ng hapon o gabi ay nakaranas ng mga pulupulong pagulan o thunderstorms ang ilang lugar. At yan ang lagay ng panahon nga asahan ngayong Miyerkules. Ang Pilipinas ay sagana sa natural resources bilang isang archipelago at tropical na bansa. Ngunit ang Pilipinas ay sagana rin sa mga natural calamities. Sa usaping panahon, abay 19 to 20 ang bagyong pinagdaraanan ng Pilipinas sa loob ng isang taon. Ilan sa mga ito ay tumatama sa ating kalupaan. Tulad na lamang nitong si Bagyong Santi, ang bagyong naglandfall nitong Oktubre lamang. At ang magnitude 7.2 na lindol sa Maibohol nitong nakaraang linggo. Ano nga ba ang dahilan bakit tayo prone sa mga kalamidad? Yan ay dahil sa tinatawag natin Pacific Ring of Fire, kung saan kabilang ito ay ang pati ng mundo na prone sa natural disasters tulad na nga ng mga bagyo, tsunamis, volcanic eruptions at earthquake. At dahil alam na nga natin na tayo ay kadalasan nakakaranas ng mga kalamidad, hindi takot ang dapat na pairalin kundi kahandaan. Makinig sa ating mga ahensya na siya nakakaalam ng siyensya sa ganitong mga pangyayari dahil mas mabuti na maging handa upang mabawasan ang pag-aalala at maging ligtas sa mga sakunang dala ng kalamidad. At yan ang dagdag kaalamang hatid sa inyo ng Panahon TV, kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang tabayanan na aking susunod na update mamayang alas 3 ng hapon. At yan ang pinakahuling balita mula dito sa Pag-asa DOST. Ako po ang inyong weather girl April Enerio para sa Telebisyon ng Bayan. Balik sa iyo, Sandro. Maraming salamat sa iyo, April Enerio.